Identity ng servants of the Lord. Kasi kasama ko sa first core group sa international core group nung araw. So that was 2001. Now remember, ang servants of the Lord is the youngest ministry, not by age. Pero ito yung huli ng ministry. Meron si servants of the Lord, pero hindi pa siya recognized as ministry. Parang ano siya sabihin natin, lagayan ng mga lalaki na iniwan ng asawa, okay? Kasi, kasi ang unang signal is hand-based Alam niyo bakit? Kasi nung nag-open ng trabaho ang Middle East, karamihan sa lalaki nagpuntahan ng trabaho. So naiwan ngayon yung mga babae. Anong gagawin natin sa mga babae? So ito yung inspiration, sabi ng mga leaders natin, this is the inspiration of the Holy Spirit to handle everyone, to cater everyone, no? Para meron siyang place sa couples of Christ. So, sinila ngayon ang handmaids of the Lord. And then, dumating yung point. Ninong ka. Sinila. So, ngayon, ang problema ngayon, anong gagawin natin yun sa nagpunta sa Middle East? Puro lalaki yun. So, wala pa silang naisip, wala pang pangalan. So, ang gawin natin, lagay lang natin sa isang lugar, sa isang grouping, which we will call servants of the Lord, which is not really a ministry. Okay, so abroad pa, wala sa Pilipinas hanggang nag-open ang Hong Kong. Wow. Nung nag-open ang Hong Kong, nagpuntahan ng mga DH, di ba? Mga domestic helpers, teachers, lalo nag-open na yung East Timor. Yung East Timor na ano sila, na agaw na, nakuha na ng mga, nagkaroon ng sarili na, independent, no? Kasi dati hawak sila ng Indonesia which is Muslim yan Kinuha nila yung mga karamihan teacher ng mga babae papunta East Timor. May naiwan ngayong mga lalaki naman sa Pilipinas. Ano gagawin natin dito? Okay. And so, nag-start yan nung umuwi ako, and I was assigned to handle the servants of the Lord. And I was brought to Project 7. So binigyan ako ng 3 lasinggo. Kasi wala pa asawa. Alam mo ba kung sino yung unang head ng family? Yung tatay ni Diturian. Si Jet Diturian. Yung papa ni ano. Ninong namin sa wedding. Si Jet tawag niya, pero sa Rodolfo actually, pero Jet Diturian. So anyway, sabi niya ngayon, siya yung sector head o coordinator ng family. So doon ako sa kanya, sabi, okay Manny, i-handle mo na yung soul. Tontuwa naman ako kasi ako maraming soul sa Pilipinas. Kasi yun ang experience ko sa Japan Pagdating ko, sabi niya, saan yung soul? Nandun sila sa isang kwarto, maliit na kwarto sa tabi ng simbahan. Minsan, inigarilyo pa Kala ko nag-iinuman. Hindi. Amoy alak na. Tapos na. Manny, this is servants of the Lord. And this is Brother Manny, the new sector coordinator for servants of... Tulad kami. Okay, sige. Bibigyan mo na sila orientation. Hanggang dumami yun. Nag-CLP ako. Dumami. Kasi magagaling naman sila One of the earliest members was a lawyer. Kaya meron ng leadership, maganda. Pero magaling din naman. And so, in short, naparami yung dumami yung servants of the Lord. So may mga ibang ginaya ko sa mga ibang sekta. Katulad ng mga Mormon, di ba? Mahilig din sila maggawa-gawa ng mga sa community para mapansin. So ngayon sa Project 7, marami yung tricycle driver. So noong araw kasi merong isip na, ayoko rin sa couples, mga elite kasi yan So yung mga kapatid natin na medyo struggling financially, mga tricycle driver, ayaw sumali. O kasi because of this, hindi naman stigma, pero mayroong mist na, pang mayaman lang yun. Alam niyo yun? Time na yun. So anyway, nag-start kami itura sa mga curb. Ano yung curb? Nakalsada. Tapos yun yung mga yan. Pero naka-ID kami. Naka-ID kami ng servants of the Lord. Piniturahan namin ang gilid ng kalsada ng Project 7. Maliit lang namin Project 7 So yun. And then, nag-a-attend na rin kami ng assembly katulad nito. Chapter assembly ng Couples for Christ. Titingnan na ID namin. Soul. Meron soul. May binta na natin pa. So nagkaroon na ng katawan.
Natawa, may mukha rin sold kasi yung sold ng araw, ano ko lang eh. Ganun lang. And then it happened na meron ng 64 members and then alam totoo ng we function as a ano talaga, meron kaming sector head. So, opo ko sa akin, and then meron ng ako pa rin ng cluster. So nag-multi ano ako multi-level. Kami ni Mrs. Yun, pag sinabi kong ako, kasama yung Mrs. ko. Kaya we were the first couple coordinator for servants of the Lord. Kaya yung miss na sabi na ang couple hindi pwede mag-serve, miss lang yun. Sapagkat kami nung na-assign, couples kami. Hindi kami na-assign as me alone and my wife alone. And so, kasi sabi ko meron mga suggestion ng babae na hindi naisip ng lalaki. Yeah. For example, meron international conference in World Trade Center sa Manila. And then, siyempre, kami mga servants na assign, tiga-bantay ng kotse, alam mo sa Pilipinas eh. Tiga-parking, di ba? Ganun yung nang gagawin ng kotse. And so, kami mga servants of the Lord, na-assign kami dyan. So, sa parking area kami, titingnan namin yung mga kotse, ganyan, ano. Tapos kami yung nagpa-park sa mga couples. So, kami yung servants of the couples. Okay? So, anyway, ano yung sinasabi ko, isip ng babae? Alam mo, sabi ng misis ko, dapat may identified kayo as kayo yung makikilala ka agad, malayo pa lang. Ma-identify na kayo yung mga Parking boys. parking boys. Alam mo ginawa ng misis ko? Bumili siya ng vest. Yeah. Tapos yung vest na yun, ganitong kulay, maroon. And then, servants of the Lord dito, may pangalan sa likod. Yeah, okay? Manny. Kaya kahit nakatalikod ako, Brother Manny, ito yung kotse ko. Yan. So, ito yung importante yung babae. Kasi, meron mga, kung ako lang yun, hindi ko maiisip yun eh. Susunod na ako, sir boss, bantay tayo, ganitong gagawin natin, this and that, this and that. And then everybody follows. Pero sabi ko, nga no, kita mo nga naman. And then yung mga pagdating sa mga yung evangelization, kasi yung ibang member, meron silang mga asawa eh. Di ba? Mga asawa. So yung mga asawa nila, hindi nagpaparticipate. Okay lang yung asawa, mister ko, buti nga, mait yan eh. Kumama sa servants. So evangelization, doon naman effective yung misis ko. Kasi tatanungin, may asawa ba kayo? Siya nagtatanong, yes. Sige, dalawin natin. So dadalaw kami sa bahay, as couple na yun. Hindi asawa ko. Dadalawin namin yung servants of the Lord. And eventually, nauubos yung servants kasi yung mga asawa na nadala. Naging couple na sila. See? And so, to identify sino ba yung servants of the Lord dito sa itsura ng USA. So, sa Pilipinas, I coined it BMWS. Ako nung araw eh, nagsabi ng pangalan eh. So when we were called to form the first core group, kasama si Manny Garcia. Original 16 couples. So anyway, paano ma-identify sa ko para madaling tandaan is BMWS. So B is bachelors from 41 years old na. Ang tawag namin yung is single blessedness eh. Yung iba talagang hindi nakakita ng partner o yung iba naman siguro ang iba meron silang konting diferensya sa kanilang pag-iisip. And we accept that. Tinatanggap namin. To the point nga i-sway ko muna papunta doon sa ganung klase. Nag-prayer meeting kami. Kasi siyempre, pagka tuturo ka magpo-prophesy ka, di ba? Parang mag-share ka ng verse. Walang nagtuturo sa kanya. Alam mo si Nirnia? Forward. Binasa talaga yung forward. Hindi kami ngayon, naligas kami. Sandali. Di ba? Kasi sinisisi namin sarili namin kasi talagang wala siyang alam eh. Hindi, ako naman okay brother, okay, thank you very much. So, alam mo kami mga brother. Pero binasa niya is forward or the introduction to the Bible. So may mga member kami ganon. Pero alam mo, very effective na. Minsan sila yung very faithful and loyal dito sa community. So balik tayo sa sinasabi ko BMW. So bachelors, kasama niya sa bachelors siya. Kasi di sumagit ang asawa. The M is the married people of men, katulad ko, na yung mga asawa na, katulad ko, separated by whatever, financial reasons, o kaya hindi sumama yung asawa. Yung iba naman, hindi nag-CLT. Ang iba naman, iba religion. Yan naman itsura dun sa Japan, kasi karamihan dun mga atheists, di ba? Merong Buddhist, merong Shinto, merong Shinto.
So 3% lang Christian sa Japan. Of that 3%, siguro mga 90% naman Catholic. Sa 3%, no? Pero, so, ginawa namin ngayong ano yun, kasi nakapag-asawa sila ng mga Hapon local. So, meron ganun din. Meron nakapag-asawa ng Haponesa na hindi pa binyagan ng asawa. So, servants of the Lord muna sila. So, that is the M. The W is yung widowers. Doon nakakonsentrate lahat. Kaya sabi, ayun na, kayo dyan kasi hindi pa naman ako patay eh. Di ba? Yun. Pero hindi, yung widowers, hindi yung sinasadya. Hindi naman natin gusto mamatay tayo, pero sabi nga ni Father, pupunta tayo doon. So ngayon, saan ko ilalagay yan? So kasama namin yun, mga widowers. The other one is the S, the separated, hindi yung single. So, yung mga singles namin is the B. So yung separated, hindi magkasundo sa Pilipinas kasi wala namang divorce. So, pwede silang pag-iwalay ng gobyerno, di ba? Kung lumere. Pero ang ano namin dyan is, hindi naman pwede mag-asawa yun. But they can be reunited, tapos kasal ulit. No, so, ganyan. So, anyway, yun yung itsura. Pagdating dito sa Amerika, meron nagdagdag dyan yung D. The divorce. Kaya B, M, W, S, D. So, yun yun. So, yung aming ministry ay hindi talaga para sa mga nangamatay na asawa. Kaya huwag kayo matakot na mag-serve. So, kasi nasabi ko sa leadership ko, ito. Ngayon po na lang yan, no? Ang tawag namin dyan, ang tawag ko dyan personally is a safety net. Kasi, lalo sa Pilipinas, karamihan sa, alam mo, minsan mahirap mga doon, wala lang trabaho, kung may trabaho ka lang sometimes, hindi kasya. So, ang tendency talaga, either partner, whether babae o lalaki, alis yan. No? Para makatulong sa pamilya. Alam mo, galing natin eh. And so, bakit safety net? Kasi pag umuwi yung asawa, kukonsuli sila. In the meantime, nakakapag-serve sila, di ba? Kasi kung hindi mo sila pupunin, tatakot-tago yan. May nangyari dun sa Pilipinas eh. Umalis yung asawa niya kasi nag-relocate sa Canada, diniliwan siya. Alam mo kung saan ko siya nakita? Hindi, doon sa Cherry. Cherry, pangalan ng ng Bill Gatlin. Pero mo, nung time na couples for siya, very active, makita mo talaga. Ba't din nung umalis ang asawa, uy, meron siyang curtain. Kasi sabihin mo lang sa leader ko, Brad, wala yung asawa ko, sa sold muna ako. Anong sold pinagsasabi mo? Punta ka kay Cherry. Alam mo bakit alam ko yun? Kasi nadaanan ko siya, nagkausap na bahay doon sa bintana. Sinundan ko doon, no? Brad, prayer meeting sa bahay niyo, hindi dyan. Uy, Brad! So yun yung safety net namin. Okay? At mapapansin nyo rin dito sa Amerika, ganyan din eh. Pagka nangihina ang babae, may sakit, sino nag-aalaga sa spiritual nourishment ng mga lalaki? No? Minsan yung ating mga leaders, dahil sa dami ng mga gawain, minsan hindi ka rin naiisip ka. Minsan pumapayag na. So yung asawa niya, inalagaan yung misis niya kasi, ganun ba? Wala na. And then later on, duty na mawala, na mabawasan. Kaya safety net. No? At ang magandang issue nun, kung halimbawa yung misis niya nagkasakit and then he's still, very active and visible sa community, nakukumbida natin yung ating community na para i-pray over, dalawin yung mga, alam mo yung gano'n, di ba? Ugali natin yan eh. And then pagka mga pangailangan sila, lalo na minsan financial, no? Uy, brother, ganito. Kita mo sila, ginawa nyo dati, di ba? Yung brother, yung ating Pastor Red, sa South, na mayroong taga New Mexico na dinala niya rito. May cancer. Alala niyo, contribute tayo. So ganun, so ang communication niyo is always open. Paano kung wala nang nakakaalam? Sayang naman, sabi nga ni Father, kaya pagdasal natin yan. So that is why, very important ang servants of the Lord kasi basically, servants of the Lord is couples. Kaya hindi kasama yung asawa nila. Kaya sabi ko, yung iba, the stigma is, parang natatakot yung mga couples, wala mga asawa yan. So dapat na talaga, yung i-advocate yung ganun pagiging activeness para At ito nga si Dodong eh. Teko, ilang taon ka na Dodong? Kasi nung kakilala kami dyan, dati yung chapter head yan eh.
doon sa atin, no? At nagbi-mission na rin. So nung pumunta rito, syempre, hindi siguro niya alam ano, natapat siya sa akin. Pero kita mo yung communication na. Kasi napunta yan dito, tapos siguro, yung problema niya, tumawag doon sa Pilipinas, sa Pilipinas tumawag sa LA, tapos yung LA tumawag sa akin dito. So ganun yung di ba? So yun yung sinasabi ko na pagka-open yung communication, hindi ka matatakot. And then, madaling araw, tinawag ko siya, Dudong, is this Rizalino Padla? Sabi niya, you're an angel. Sabi ko, paano ako naging angel? Ako si Bani Patayon. Kasi sabi niya, Patayon. Tapos anghel. sabi daw niya, angel. Ang kahoy. Kasi yung time daw na yun, nakaluhod sila mag-asawa, nagdadasal siya. Ang sabi daw sa Panginoon, Lord, sa'yo nasa an angel to help us. And then yung unang boses na namin sabi niya, sabi niya, you're an angel. Ano pa tayo? But anyway, so ganun yun. Pag open ang communication mo, walang place sa daigdig na hindi natin matutulungan mga kapatid. Ganun din si Brother Ness, nagtatago yan eh. Ganun yung mga pagtago siya. Yung mga kapatid natin sa Pilipinas, yun ang bigay. Si Jun Pogi. Laon yun kaya ata eh. Si Jun Pogi. Laon yun kaya, di ba? Sambales. So, may kasama ako sa... Dahil hindi siya pwede magtago kasi ako asawa eh. Nag-report yan eh. Oh yeah. Tapos, namatay na yun. Sumalangit na yung kapatid natin si Jun Enriquez at tuloy tawag namin Pogi kasi presence of God in me. Kaya Jun Pogi tawag niya, presence of God inside. Okay naman. Kasama ko siya sa mission sa mga pag-evangelize ng mga military and police. Kasi ang military and police, under din yan ng servants of the Lord sa social ministry naman. Okay? So magkasama kami nga. At siya member naman siya ng STMA. Pero meron siyang kasama din sa service na taga Sambales kung saan nandun siya. Kaya nung nawala ito, Brad, nandyan si Mr. Ida, nagbigay niyo yung number sa akin. Galing ko na siya Maryland, nalipat dito. And then si Dodong, ganoon din. So, ibig sabihin, kita ninyo yung, yung advocacy pag inaalagaan natin mga kapatid natin, nakakatulong. So, ang servants of the Lord, hindi pabigat ng Couples for Christ. Actually, kami yung pagaan. Pero sabihin, malaki ang utang na daw tabi kay Pare Dodong. Kung hindi kay Pare Dodong, wala kami dito. Sinayang ko yan eh. Sabi ko, ilang taon ka na sa USA, Dong, sabi niya, 5 years na, Brad. Sabi ko, nakapag-CLP ka na ba? Hindi pa, Brad. 5 years ka na, tapos chapter head ka. Alam mo na lahat ng sistema niya, sa'yo, hindi ka kailangan tulungan. Tapos sabi mo sa isang araw, Brad, nakakita ako simbahan doon, sabi niya, San Sebastian. Malayo ba yan? Sabi niya, malapit na sa trabaho. Go ahead. And then, kaya nag-communicate, Brad, nakausap ko lang si Father. Hindi ko naman kilala. Ang sabi yun. Sabi ka ni Father, noong binigyan na kami ng opportunity na ma-image yan. This Brother Dodong, he's like that mother whom the judge has to give in. Otherwise, one day he might eat me. because every time he goes to church, he always talk to me and wants to introduce couples of Christ. Yeah. So, yun, yan ang itsura ng servants of the Lord. We are not only members, we are servants of the Lord ourselves. And ang talagang namin is not only spiritually active, but we are also active dito sa secular daigdig. Kami yung talagang partner din. Sabi ko sa kanila, there is no such thing as couples for Christ and servants of the Lord. Sapagkat lahat tayo couples for Christ. Tayo ministry meaning office lang yan eh. Ministry means, that's the title of your service. But it not necessarily na ikaw ay mawalan ng asawa para mag-serve doon. No? Kailangan na, mas maganda, may asawa ka pa, nag-serve ka sa servants of the Lord. No? Kasi, naalala ko yung asawa ko nung nagtutok siya sa hall.
Ako yung kanyang music ministry, see? So we also serve in handmaids of the Lord. Oh, so nasa gilid lang ako kasi minsan handmaid, wala silang mga gitarista, wala singer na ganyan. So we also serve in handmaids of the Lord. So para sa akin, there are no walls, actually bridges. Para sa akin. Yes. Yan yung sinasabi ni Brother Carlos eh. In our service, there should be no boundaries. Yeah. Totoo yan, no? Totoo yan. And, so yun yung aking advocacy. So bakit ko kinakausap lalo kayo mga leaders? Kaya natuwa nga ako eh, nandito kayo eh. Sapagkat, may mga time na minsan, meron tayong mga kapatid na, ay wala ka palang asawa. O di, pag-focus ko eh, sige, pinag-focus mo. Ibig sabihin, hakutin natin lahat doon ng meron. Sabi nga ng Panginoon, itapon mo yung net sa kabila ng ng bangka mo. And then nung hinila niya, he was able to catch 153 fishes, di ba? May number pa, 153. Kaya DC-153, alam mo? Oh, that's DC-153, di ba? Yung household, So anyway, sa tingin ko ganun nga yun, and then net, kami isa dun sa mga net na yun. And, ang aming makukontribute ay marami eh. Kung nakita niyo yung conference, di ba? Right. Ito, nagkasakit ito, nabilag eh. Kasi kahanap namin ng basurahan, nagtapon na yung mga basura na So, may mga bagay na nagagawin kami na hindi na nakikita. No? At meron kaming mga nagagawa rin na nakikita kami ng magaan. Si Dudong, tinamaan niya ng noon time kami na nag-serve, tinamaan ng, anong pangalan niya? Arthritis, na hindi na makalakad. Pero yung willingness to serve, nandun. Kaya siya nagbantay sa pintuan ng mga bata. Di ba meron tayong mga kids doon? At lahat kami, Virtus, certified. Lahat kami Virtus certified. So, nagbantay siya doon sa pinto ng mga kids. Kaya may kita mo nakaupo lang siya doon. Pero pag sandali, where are you going? Kita mo. Kasi may bata doon, tatakbo, lalo babawa sa amin. So anyway, marami. Merong yung mga gumamit ng kubeta ng mga homeless. Hindi niyo siguro alam yan. No? Pagkat ako pa tinawag na, bakit ako? Sabi ko dapat security ng building. So anyway, ibig sabihin, isa lang yun sa mga function namin sa servants of the Lord. So ang advocacy ko is that, kung maganda sana, kung merong, katulad dito is, okay kasi nakakonect ang servants of the Lord sa CFC. No? So bakit ganon? Kasi lahat ng mga teaching, talagang bababa mo na sa CFC yan, sa mother ministry natin. So dadating sa amin yan via coordinators. Kaya dapat sa house ng chapter, meron talagang coordinator ng soul. Para kami naman, makakasabay kami. Kung baga pag sinabi ng leader natin, ang sayaw ngayong cha-cha, dapat matuto kami ng cha-cha rin. Baka mamaya, pagbinta namin ano ba sinasabi? Pagtango lang tayo, di ba mo? So pag sinabing ROH, Reflection of the Heart, kuha namin yan, may topic kami. Kaya pagka nagkasama-sama tayo, hindi kami nagiging sideline. Kasi alam namin lahat ng issue eh. So that's very important. Kaya dapat meron. Kaya dito, natuwa ako dito kasi nakasama sila sa mainstream. So actually, isa rin sa advocacy ko. Kaya umiikot ako, kinakausap ko yung mga chapter head, tinatanong ko, meron ba kayong coordinator for the chapter? Tapos ako na mismo nag-aangat. Pwede ba dito, ako na magti-train? Ako na magti-train sa kanya, ako na magbibigay kung ano bang kailangan ba niya para matuto siya dun sa kanyang service. So anyway, dito sa northern part, si brother, siya ang sector coordinator, si brother Ernie. Ernie ka pala, bakit hindi sinabi mo? So anyway, ang north is kasama yung Vallejo, di ba? Vallejo, kasama of course Santa Rosa, si Bastopola, si Ro, papunta sa east, Fairfield, and then Sacramento, and then Tracy and Stockton, yung area niya. Paglampas mo ng waterway. So ang south kasi is east-west Contra Costa, and then San Jose down Salinas. No? So yun naman ang area na inaasikaso ko. Nung araw, inaasikaso ko buong Norcal at saka buong dalawang areas, Northwest at Southwest 8. Kaya nung araw pa na nanginip na, ang nakikita kong vision is One Soul, California. Para magkaroon ng yung sabay-sabay na pag walang teaching doon, batuhan na lang. So, kaya
tamang-tama sabi ko ang visitation, sabi ko natin sa isip ko lang, in my prayer, na maging fruitful. Na talagang we are one with the Couples for Christ. At kami ay hindi lang active. Kaya sabi ko nga, we have to be proactive. Huwag tayo maghintay na tawagin tayo. Kasi, ano yan eh, very normal sa tao na nakalimot eh. Pero kung merong magpapaalala, di ba? Hindi tayo magkalimot. So sabi ko sa mga kapatid natin, katulad nila, kailangan proactive tayo. No? Pag hindi tayo welcome, wala namang ganun eh. Pati naman may welcome. Kasi ang iba mahihayin eh. Mag-solve na kayo lahat. ang nakita ko minsan mahihayin tayo dito sa USA. Kasi ang napansin ko, as sa go around, meron tayong mga kapatid na hindi siya nag-attend, lalo na kung parang tinitingnan dito mo on position or level. Parang ganun. Hindi naman siguro totoo, pero as I observe, pag sinabi, Brad, may hindi, pang ano lang yan eh, chapter lang yan eh. Pang unit lang yan, pang ano lang yan. So, para sa akin is yes and no. Parang malungkot saka hindi. Kung wala kang pupuntahan at mayroong unit doon, go ahead. Kasi kung halimbawa ang household mo naman nandun sa Baleho, nandito ka, mayroong unit dito, then dapat yung unit head very welcoming naman sa mga members na na gustong makapag-attend ng prayer meeting. Kasi alam mo, ang household meeting para sa akin, dito talaga yung growth eh. Yeah. Kahit gaano kakagaling marami akong nakikita pag doon sa mga areas na inikutan ko. Pag chapter, pag assembly, marami sila. Pero the question is, pag tinanong ko, bakit marami kayo? Kasi nagpe-prayer meeting pala yung mga yun. Pero doon sa mga areas na konti, na medyo nangihina, meron na mga areas sa bandang Monterrey, mga kasi mga members lalayo. So they do it via Zoom, which is good. Pero dapat, sabi ko nga, kung halimbawa, katulad nung sinabi sa akin ng household head ko noon, kasi nung nasa Tokyo ang CFC, doon kasi introduce, nasa Chiba ako eh. So I still have to travel, mga 100 kilometers, 60 miles away, para maka-attend ng household meeting, And minsan ang problema ko kasi, yung trabaho ko nandun, 5-6 o'clock, tapos plus travel ko, wala naman ako sasakyan sa Japan, train pa ako, nalilita ko. Bagaman nakaka-attend ako, so what I did is nagbabakpak ako, dala ko na yung damit ko. Para doon ako makitulog, para bukas, diretso lang sa trabaho. So, but you know what? The effect of that, natuto ako ng gusto eh. Kaya ako dito nakatayo ngayon, I can tell stories because it is my experience. Yes. Hindi talaga ako nagbibigay sa inyo na I'm testifying. This is my testimony. Nangyari ito in real life. So ngayon, mapapansin mo, kahit yung mga leaders, dumaan sa hirap. Hirap in a way na hindi financially, pero sa hirap ng service. At yun yung mga matatatag eh. Siguro makikita yung sarili nyo yan eh. Lahat ng may problema, yun yung mga active. Sabi ko nga, pag wala na kayong problema, hindi ka na kailangan sa Couples for Christ. Kasi hindi ka na mag-grow. You will stop thinking and you will stop planning. Kaya welcome the problems, sinasabi ko sa kanila. And then sabi ko, when you go to churches at nag-offer tayo, huwag mo sabihin sa pare na offer natin Couples for Christ. First, tell them to offer our service. Others, saan pa kami pwede makatulong? O pag sinabing collector, simple lang yan eh. Actually, yun yung inroad ko sa Japan eh. Alam mo, saan kami nag-umpisa? Doon sa CFC. Nung nag-invite ako, tissue para sa ubo. So nag-ID kami, and then nag-stand na sa aisle, sabi ko, titingnan mo kung sino yung umubo. Tatlong tissue. And then may ID yun. Mali ko tayo, as simple as that. So that was in Matsudo City. Oo, kasi yun nga, saan ka makatulong, Father? Puno na, meron ng collector, O di sa ubo kami. Balik na naman yung PC box eh. Ang tawag ko dyan ng araw is papansin. Yeah. Pero ano nangyari? Later on, sabi ng pare, i-announce your Kaya napunta ako doon sa pulpit. Doon ko i-announce yung the first ever CLP sa Japan na hindi na after the mission. So I was able to put up a CLP with 25 invitees, 25 persons. Mix na yun, may couples, may handmaids, singles, things like that. And then the start of the growth. So yun eh. Mga simpleng bagay. Doon naman sa St. Catherine of Siena ako, doon na sa Northridge.
Nung nandun ako nagsiserve sa Sao, pumunta ako doon sa pare, Father, saan ba ako pwede mag-serve? Ano bang community mo? Servants of the Lord. Ano ba yung Servants of the Lord? And then men's ministry. Sabi niya, okay, kailangan ko dito ng men's choir. Kaya mo ba yun? Sabi ko, sige Father. Sabi ko, give me 3 months. Sabi, no, not 3 months, in 1 month. Kasi magkakaroon ng Tagalog Mass. So that was the, yun yung problema ko. And that made me, active. Now remember, nagtatrabaho ko, Saturday lang ang aking day off. And other than that, di naman ako nakakonsensya sa simbahan. Meron pa kaming St. Kevin sa Central LA. Inaalagaan ko rin yung St. Kevin kasi binigyan na rin kami ng room doon. Active din kami doon. So kami yung binigyan ng tawag ito. Parang naglalaro ng men's ministry sa St. Kevin. But anyway, so sabi ko yun doon, sige, I pray to God na bumalik na, naghahanap ako ng mga Tagalog song sa Pilipinas, no? Meron namang internet. And then, true enough, alam mo kung sino nakuha ko? Ang iba members ng Knights of Columbus. Ako, Knights of Columbus kasi ako KC ako, Sir Knight ako SK ako. So anyway, yung Knights of Columbus, yung pala yung mga members doon dating, quote-unquote, CFC din. See? Mga nag-Lilo. Like, alam mo, saan po po silang Lilo, Diyos yun. Dito, puro high dito. So I was able to gather siguro mga 13 members, all men. Wow. Nabuo yung misa in 1 month. Yeah, minsan nagpa-practice kami, 4 lang. Brad, paano 4 lang? May okay lang yan. Sabi ko, kahit 2 lang tayo as long as meron. Kasi ako lang naman musikero, tapos may isang kakanta, di 2 na tayo. And then, yun yung push Yun yung sinasabi ko, proactive. When people start looking at, oh, pwede pala yun. Sali ako. May mga dagat na sa gilid Nangyayari. Alam mo nangyari doon? Na-recognize kami ng pare. Hindi ko makalimutan pangalan si Father Mau. Okay, Manny, sabi niya gano'n, this is your room. Di mayroon na naman kami St. Catherine of Siena. Yeah. And then eventually, yun yung naging, nakatulong sa amin, nagkaroon kami ng conference sa Southern California. Naghanap kami ng venue, St. Catherine of Siena. Kagad namin, mura pa. $500 lang ba yan? Saan ka? Yeah. So that's it. So, marami magagawa ang servants of the Lord na makakatulong sa community. Pero ang kailangan namin sa couples, yung hindi naman recognition pero pag kami nakita kayo, bigay mo sa amin, kami na bahala doon. Di ba? So, tama-tama, this is October, November, tama-tama planning. Nandito yung mga planning. Kaya dumadala ko sa kanila kasi ang vision ko for next year. So, we have to really go forward, sabi ko sa kanila. Ngayon, sabi ko, madali naman akong tawagin So, sa ibang communities tulad sa West Contra Costa, tumutugtog kami sa simbahan, nag-acquire 3rd and 4th Sundays, St. Paul. 4 na minsan yun. Minsan, sila Chiefs Tinoso, pagkawala siya, nakikiusap sa akin sa St. Calistus. Tinitingnan ko schedule kung pwede. And then may CLP kami sa Concord. Sinusuportahan ko rin sila. And then dito sa Brentwood one time, sa kanilang home CLP. Kasi meron sila mga na-invite minsan na servants of the Lord. Ako, tigapalakas na lang naman ng loob Ibig sabihin, ako yung tinatawag na ikandidaan. Pag nakikita na ako, Brother Manny, alis na. Kasi pagka nagkakailangan sila ng mga teaching, sa akin sila tumatawag, Brad, meron ba tayong ganito for servants of the Lord? And then ito pinakamaganda. I was able to convince a couple to go on mission to Poland. Wow. Okay? So ngayon, ito ang maganda. Couple sila, couple. Ito ang maganda. Kasi alam mo kung saan sila na-assign? They were assigned to 2 ministries, handmaids and servants. See? So nung sila na-assign doon, tumawag sila sa akin kasi sila yung host ng parati pag pupunta ako sa Sacramento self-group. So, pagka nagpupunta ako, doon ako nakikitulog. And then, tanong sila. And then, Brother Manny, sabi niya ganun, ano bang ginagawa sa mission? Gusto na mag-mission. Sasabihin ko yan kay Brother Rod. Bustos! Si Brother Rod, nag-receive yun. Diba?
Nung naghanap siya ngayon sa Poland, ito na, sabi ko, this is your time. Bakit Poland? Saan ba yung Krakow? Tama-tama yan, malapit sa Kiev, sa Ukraine. Sa UK. Pero sabi ko ganito kasi, kayo, nangangarap kayo mamasyal sa Europe. This is it. This is the best way to go at all. Bakit? Unang-una, ganito ka. No? Nakapag-evangelize. Pangalawa, ang magtutur sa iyo local eh. Unang-una, yung hotel mo, hindi mo nababayaran. Kasi i-house ka nila eh. Pangalawa, iikot ka nila. Di ba, papasyal. O di wala ka na rin sa restaurant, kakainin, magyayabang pa sa iyo yan, sa mga first class yan. Sabi, Filipino restaurant na ngayon sa Poland. Oh, yeah. Nagtuman na pumunta kami doon, wala pa eh. Yeah, kaya before ako pumunta dito kahapon, tumawag siya, Brother Manny, okay na kami. Uy, ay ko, salamat sa Diyos. Sabi niya, ano bang magagawa natin sa CNP? Sabi ko, dalawa lang, tandaan mo, 7-Eleven, that is the old talk. Ano yung 7-Eleven? Christian family and life and mission of servants of the Lord. Doon lang tayo nag-differ. Other than that, every teaching is focused for Christ. Ah, ganun ba? Madali lang pala. Sa version 2, saan? Yung talk number 5 and talk number 8 yung dedication. Kasi life and mission ng servants of the Lord. Pero kung halimbawa wala ka talagang makuha na material for that, parehas lang yan. Ang tinanggalan doon yung role ng wife. Okay? So that's the way to serve servants of the Lord. You are a couple, remove the role of the wife, you are servants. Pag dumating ka sa wife, ilagay mo ulit. Couples ka ulit. So there's no difference. So guys, salamat sa Diyos. Now they're going to Poland. Kaya sabi ko ay salamat sa Diyos. At least, very small, mga small steps na napapakilala ang servants of the Lord. Tapos, meron kami mga outreach sa Finland. Nagtutok ko sa Finland via virtual talk. Sa Peru. And then sa, Finland, Amsterdam. Nakapag-talk na doon. And then Jerusalem. So, yun. Example, yun yung mga outreach kasi advocacy. And then Muscat. You know where Muscat is? In Qatar. Kapital ng Qatar. May mga servants of the Lord. May ilang support din. So dito, alam ko, yung mga servants dito are in good hands. So, yun lang. Binura ko lang sa isip yung hindi pwede mag-serve. Ang focus doon. Kasi ang iba dyan, pag inasign, nalulungkot sila. Ang iba, ang feeling nila kasi wala na siguro tayo mahina na, pinakamahina na member, kaya tayo hindi na doon. Usually, ganyan yung feeling. Ba't nilagay sila sa servants? Kasi ano naman yan wala nang paglagyan. Hindi po, represent mo yan. At itong challenge ko mga kapatid. Mas mahirap na mission, mas masarap gawin. Yeah. Ang madaling mission is not a mission. Hindi, sa totoo lang. Kasi the mission itself is expectation natin yan, yung parang you are the brain. At saka sabi ko rin sa kanila, huwag kayo matakot sa inyong gagawin. Kasi basically meron na naman kayong not only idea, you have already lived the life of couples for Christ. So be a couples for Christ. Ngayon, sabi ko, lahat ng gagawin na mabuti para sa couples for Christ, anything that you do good is good. Huwag kayong matakot na magkakamali kayo. Alam mo bakit? Lahat kasi nagkakamali Wala pa akong napuntahan na chapter, household na hindi nag-struggle. Wala pa. Na pagdating mo ang galing naman perfect. Napapansin mo yan kasi matataas na leader Pero kung titingnan mo yung by data niya, it goes back as far as 1980s. Yung experience niya. Kaya sa tingin ng iba, this is perfection. Pero there's no really perfection. Dapat may struggle Kasi kung walang struggle, walang sacrifice Kaya yun sabi ko sa kanila. You know, I think it was just the other day, meron akong binabasa, yung sinasabi mo kung walang hirap, walang there was a statement, when I was in high school, doon sa cabinet ng kuya ko,
meron siyang saying dun eh. The harder the conflict, more glorious the triumph. Kaya yung sinasabi mo, totoo yun eh. Yeah. Pag walang struggle, nagawa mo, hindi, Simple success yan. kumbaga ang sense of joy mo, hindi kasing, Yeah, ito yun. Hindi mo mafe-feel yung victory eh. Yeah. In short, mas mahirap, mas masarap. Yeah. Kuha mo, Brad. Alam mo ba, pagka ikaw parating nag-iisip, una-una hindi ka kakanta. Alam mo, meron ako mga classmate kasama ko pa ngayon kasi meron kami prayer group eh. Mga classmate ng high school, binuo ko rin sila. Parang isang prayer group, parang ang tawag namin mga prayer warriors of Batch 73. Kasasabi. Hala, yung mga kasama ko, tinanong ba, namatay na nga eh. Edad ko lang. I'm 68, and then sila 68, iba 69, 67, at that age. Ang iba, nanguluntoy na. Pero yung nasa CFC, meron din ang classmate na chapter head sila sa Misamis Oriental. Itsura niya, yung babae mismo. Ulat pa yung mukha. Kaya pagka Pinkish pa, pinkish. Ha? Pinkish pa. At saka, ang maganda doon, magaling magdasal. Ano lang sir natin sa CFC? Wala lang yung basahin, no? Yan o. Oo. Pag nag-pray kami, talagang spontaneous. Yun ang strength ng focus for Christ. Oh, thank you for this and that, this and that. And then nakikita natin yung mga biyaya araw-araw. Amen. Talagang nakaka-uplift yun. Mga katulad ko, I'm 68. Ano bang sakit ko? High blood. Very common. Still pinkish din. I'm 68, ha? Oh, nakakasayaw ka. Pwede pa mag-cha-cha. Siguro, yun yung mga unseen blessing siguro. Minsan hindi na napapansin ka, it's so natural na akala mo hindi na galing sa Diyos eh. Pero actually, para sa akin galing sa Panginoon to dahil siguro sa kalimutan ko eh. Sabi na doon, sige. Yeah, ang bahala sa'yo. Parang ganon. So when I serve, wala naman akong sasakyan nun. Ngayon, mas malayo ang outreach ko. Nung araw, nag-extend ako ng mga 2 days kasi 1 week ang planning ko bago makapunta sa isang lugar. Say for example, punta sa Sacramento, 1 week yan para yung ticket ko mura. Okay, sa bus. Pero ngayon may sasakyan na ako, kahit na hindi gano'ng maganda, pero nakakarating. So, Si Lord na lumalakad nun eh. at saka hindi yung tulugan ko. Yan na yung tulugan ko, kaya mapapansin mo sa likod. May gitara dyan, meron ding damit, at saka meron mga jacket. Kasi kung saan ako nandun, pag ba, nasisense ko ng maliliit ako sa trabaho, doon ako matutulog. Sa sasakyan ko. Yeah. I mean, it can be done, you know? Oo. Wala namang kailangan na ano eh. And para sa akin, it's very natural na lang eh. Mukhang ano siya, pero okay. Salamat sa Diyos ako dyan. And then, the other blessing na hindi nakikita eh, kumusta yung pamilya ni Brother Manny? Uy, lahat ng mga anak ko, graduate sila. And then, they're very active sa community. Without me telling them now, well, ito gawin nyo. Hindi na. Sanay sila kasi nung mga bata ko sila, kasama ko sila sa mission eh. Nung nagsimula sila ng kanilang formative years. So it's very natural sa kanila na yung nakikita na yung community, parang yung talagang buhay nila eh. Hindi ko naman sila tinuruan. They were exposed to it. Ang misis ko, kahit saan siya pumunta, nagsiserve din siya. Pupunta siya sa Japan, automatic yan, pupunta niya ng handmaid sa Lord. So hindi na kailangan, sabi ko nga eh, hindi na kailangan tawagin. Kami maghahanap. Nung dumating ako rito, hindi naman ako tinawag na naman. Ang tumawag sa akin, pare eh. Pero hindi ko hinanap ang focus for hindi ako tinawag ng focus for Christ. Ako ang naghanap. Meron mga servants yan, nasa LA pa ako nun. And then I started it. Wala naman nagbibigay sa akin instruction na ganito gawin mo this and that. No. Alam mo, pag sinabing, kailan ka nag-ano plan? 1996. So that was 28 years ago. Dapat ang experience is 28 years din. Kung sasabihin mo sa akin CLP, sisiw yan. I've been doing that for 28 years. Pero kung nagbibilang ka ng taon sa Focus for Christ, pero pag sinabing CLP, sandali lang. Pagka medyo ano ka doon, may problema tayo dyan. Dapat 1 year, kaya mo na magpatakbo ng CLP. 1 year lang. Kasi may mga teaching yan eh. 1 year, yan. Challenge ko, sabi ko kay Brother Dudong, 6 months, then you go.
Ngayon, pagka hindi nyo kaya, sumama kayo ng tulong. Yeah, that's to do it. Kaya sabi ko, lahat ng community lalaki ito, San Sebastian. Why? It's already given. Meron na kayong church, meron na kayong venue, and then meron na kayo, mga brothers and sisters, lalo na itong mga servants of the Lord who are really willing to go even farther. No? So, yun na. So next year, yun ang nakikita ko rito eh. Yeah. Nakita yung nangyari sa Hercules, di ba? Ang servants doon, talagang room nila, ilan lang sila ngayon, mga 12 na siguro. The last time we had CLP, 5 ang nag-graduate na servants of the Lord, 6 yung handmaids, and then 6 din. Basta meron silang mga 21 persons na nag-graduate. May 3 couples. 3 couples. So ganun lang yan, contribution lang naman yan is 1 eh. 1 only. So kung 10 kayo, 1:1. invite 1, the next year 20 na kayo. Yeah. Ganun lang mag-isip eh. Think simply. Isa lang. Hindi naman kailangan 10 o ano eh. Isa lang. Yung kapitbahay mo. Ayos na. Amen. At saka Kabit bahay. alam mo nung nag-mission ako sa Pittsburgh, so we established Couples for Christ in Pittsburgh. Wala pang Couples for Christ doon, pero meron ng presence ng CFC. Kaya lang wala pa talagang community. So, nung tinawag ko ng pari doon, Brother Manny, sabi niya, ay kuya, tawag sa akin, tulungan mo ako kasi mataas ang dito, ang divorce rate. Mas sabi ko, kita mo nga naman, ang pari ang nakikita niyang solution for divorce is Couples for Christ. Alam mo ba na nag-mission ako doon, solo, mag-isa ako. I went to Pennsylvania alone. To put up a CLP. So sabi ng iba nga, kasi galing ang jumping point ko is itong Contra Costa. Pwede pa rin mag-isa. Tapos tayo ka ng CLP. Yeah, why not? Ang dami mga katabing na doon eh. Di ba? Pittsburgh, and then yung Illinois, and then yung Bitahin mo yan, yung speaker. Yeah. Maryland. Alam ba, ilan ang pag-graduate ko doon? 25 persons. Now, Pittsburgh is Pittsburgh CFC. May biopsy na sila, may singles. Wala lang soul. Yun nga, yun lang. Tawa doon. It's okay. Dumami yung couples. Ang soul. Ayaw ko ba, sana pupunta itong mga lalaki. Ang mga babae kasi madali silang kuwan eh. Tawagin eh. Kasi ang babae, may pagkakaiba ugali niyan. Pag nagkasama ang dalawang babae, marami silang pinag-uusapan. Ngayon, ang lalaki, iba yan eh. Hindi mo sasalita kasi may sikreto yan. Kaya ang tendency ng lalaki, pupunta yan sa sarili niya. Mas invisible siya, mas gusto niya, kaya mahirap mag-recruit ng lalaki. Ang babae din, makikita lang, wala lang, pagkatumo ng lalaki. So, okay na kaya dumadami ng handmaids. At sabi ko nga, huwag kayong malungkot, sabi ko sa kanila, na kumukonti tayo, servants of the Lord, kung mga lalaki na pupunta sa CFC. Huwag kayong malungkot kung ang iba dyan, mga widows natin, nag-asawa ng mga widowers natin, nag-asawa. Pero make sure, nakasama sila sa CFC. Nangyari yan sa Sacramento. Dati merong 5 servants dyan. Eh ngayon, yung 2 na lang natira. No? Kasi yung isa nag-asawa, focus naman sila. No? Nababawasan kami na nadagdagan CFC. So, yun na, kaya ang safety net mentality, ibig sabihin nun, kung ikaw may asawa, huwag ka na magtagal ng asawa mo buhay. O, ganun din nangyari sa Japan. Kaya makikita mo na meron mga full-blooded Japanese because of the handmaids of the Lord. Next year, CFC na. Oh. Okay. So, yun lang sasabihin ko. So, kung meron pa kayong mga question, agam-agam, Amen. Question. yeah. Ngayon ko na nalaman na may asawa ka pala. Nasawa ko is, negosyante kasi yung asawa ko eh, kaya hindi yan pupunta rito. Pero So, nandito. Hindi, ano siya, Japan and Philippines. Ang kanyang mga negosyo kasi mga beauty products. May mga bags. So long distance love affair. Long distance. Pero kagandahan kasi nun, Ano yung kanta? ano yung Distance So, basically, hindi kami kasama, basically kasama kami. Pero one day,
mag-reunite kami as a family. Amen. In God's time. God's Yeah, so time. meron talagang pangyayaring ganun para si Peter, di ba? Nung tinawag si Peter, iniwan niya sa pamilya niya. Pero iniwan, but not abandoned. Magkaiba kasi yan. Ang iba kasi, pag sinabi ng iniwan, parang ang kanilang nasa isip, inabandon na. No, it's not. Pag titingnan mo yung pamilya ko, kung titingnan mo, mas financially blessed sila kaysa akin. Amen. Ako natutulog kung saan saan. Dito sa domesyon. Bibigay ko na, pwede mo siya. Ikaw naman po, sa mga